Pagpapatuloy na po natin na nasa Genesis. Genesis 45:1 hanggang 28. Hindi na mapigilan ni Jose ang kanyang sarili, kaya pinalabas niya ang kanyang mga alipin at nang sila na lamang naroroon, nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid. Umiyak ng malakas si Jose, kaya narinig ito ng buong Ehipsyo at ng sambahayan ni Paraon. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako si Jose. Totoo bang buhay pa ang ating ama?" Pero hindi nakasagot ang kanyang mga kapatid niya dahil natulala sila. Oo nga naman, akala nila ay wala na si Jose. Wala na silang balita ng napakaraming taon. Kaya sinabi ni Jose, "Lumapit kayo sa akin." Nang lumapit na sila, sinabi niya, "Ako si Jose na kapatid ninyo na ipinagbili at dinala niyo rito sa Ehipto. Ngayon, huwag kayong mag-alala at huwag ninyong sisihin ang mga sarili ninyo dahil pinagbili niyo ako rito dahil ang Diyos ang siyang nagsugo sa akin dito para iligtas ang buhay niyo. Ikalawang taon pa lang ito ng tagutom at may susunod pang 5 taon na walang ani, pero sinugo ako ng Diyos rito para mailigtas kayo at panapanatili ang marami sa inyo rito sa mundo. Kaya hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, kundi ang Diyos." Napakabuting kalooban ni Jose. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng buong Ehipto. Ngayon, magmadali kayong bumalik sa aking ama at sabihin ninyo sa kanya na ang anak niya'y ginawa ng Diyos sa tagapamahala ng buong Ehipto. At sabihin niyo sa kanya na pinapunta ko siya rito sa akin sa lalong madaling panahon. Sabihin niyo rin sa kanya na maaari siyang tumira sa lupain ng Gosen kasama ng kanyang mga anak at mga apo, mga hayop at ang lahat ng ari-arian niya para mapalapit siya sa akin. Alagaan ko siya dito sa Gosen dahil may darating pang 5 taon ng tagutom. Ayaw kong magutom siya at ang kanyang sambahayan, pati na ang kanyang mga hayop. Nagpatuloy si Jose sa pagsasalita. Ngayon, alam niyo na maging kapatid kong si Benjamin na talagang ako si Jose na makikipag-usap sa inyo. Sabihin niyo sa aking ama ang tungkol sa karangalang nakamit ko rito sa Ehipto at ang lahat ng nakita niyo tungkol sa akin at dalhin niyo siya rito agad dito sa akin. Pagkatapos niyakap ni Jose ang kanyang kapatid na si Benjamin, umiyak siya habang nakayakap kay Jose. Pagkatapos, pinaghahagkan ni Jose ang lahat ng kapatid niya at patuloy siyang umiyak sa kanila. Pagkatapos noon ay nakipag-usap sa kanya ang mga kapatid niya. Nang makarating ang balita sa palasyo ni Paraon na dumating ang mga kapatid ni Jose, natuwa ang Paraon, natuwa pa, at ang kanyang mga opisyal. Sinabi ng Paraon kay Jose, "Sabihin mo sa mga kapatid mo na kargahan nila ng pagkain ng mga hayop nila at bumalik sa lupain ng Kanaan. Pagkatapos dalhin nila rito ang kanilang ama at ang kanilang mga pamilya dahil ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang lupain sa Ehipto at matitikman nila ang pinakamagandang ani nito. Sabihin mo rin sa kanila na magdala sila ng mga karwahe mula rito sa Ehipto para masakyan ng mga asawa at anak nila sa paglipat nila rito at dalhin nila rito ang kanilang ama. Huwag na silang manghinayang sa mga ari-arian nila maiiwan dahil magagandang bagay sa buong Ehipto ang magiging kanila." Ginawa ito ng anak ni Jacob. At ayon sa utos ng Paraon, binigay ni Jose ang mga kapatid niya binigyan ni Jose ang mga kapatid niya ng mga karwahe at pinabaunan ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Binigyan din niya ng bawat isa sa kanila ng damit. Pero ang ibinigay niya kay Benjamin ay 5 damit at 300 pirasong pilak. Pinadalhan din niya ang kanyang ama ng 10 asno na may kargang pinakamagandang ani ng Ehipto at 10 babaeng asno na may mga kargang trigo, tinapay at mga baon ng kanyang ama sa paglalakbay. Nang paalis na niya ang kanyang
mga kapatid, sinabi na huwag silang mag-aaway sa daan. Kaya umalis sila sa Ehipto at bumalik sa kanilang kama sa Kanaan. Pagdating nila roon, sinabi nila sa kanilang ama na buhay pa si Jose at siya ang tagamamahala ng buong Ehipto na tulala si Jacob. Hindi siya makapaniwala. Pero sinabi nila sa kanya ang lahat ng sinabi ni Jose sa kanila. At nang makita niya ang mga karwahe na pinadala ni Jose para sa magpunta niya sa Ehipto, bigla siyang lumakas. Lumakas! Sabihin, makakagala. At sinabi ni Jacob, naniwala na ako. Ang anak kong si Jose buhay pa, pupuntahan ko siya bago ako mamatay. Napakagandang istorya. No?